We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Umabot na sa siyam ang mga nasawi sa pagtama ng malakas na lindol sa Southern Mindanao. Ang detalye ihahatid live ni Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Yes? Chris, umakyat na sa siyam katawang nasawi bunsod ng 6.8 na lindol na tumama sa Sarangani, Davao Occidental noong Biyernes. Bakas sa ilang gusali sa General Santos City ang epekto ng nangyaring lindol noong Biyernes. 3 ang kumpirmadong namatay sa lungsod. Patay ang mag-asawang sina Danny Ginong at Jane Ginong na 2 buwang buntis. Mag-aalauna ng madaling araw naman noong Sabado. Patay na matagpuan ng otoridad ang 45 anyos na si Winidreda Flores, empleyado ng salon sa loob ng isang mall sa lungsod. Samantala dahil sa kakaibang galaw ng dagat at sa lakas ng hampas ng alon matapos ang lindol, may mga bangka na nasira. Ang dagat na agyo movements, ang dagat. Siguro mga 4 to 5 meters pa law pa atras, then mura siyag naiipo-ipo ba. Nagpanik yung labi na ang atong mga senior, ang mga bata. Gipasecure gid mo sa gawas kasi Naitala naman ang rock slide sa National Highway sa isang tourist spot sa Glan, Sarangani. Gumuho naman ang concrete wall ng simbahan na ito. Maririnig din ang sigawan ng mga estudyante sa paaralang ito sa kasagsagan ng lindol. Ang Municipal Hall ng Bayan ng Glan nakakordon na matapos kakitaan ng mga bitak ayon sa MDRRMO Glan. Namatay ang isang lalaki matapos tamaan ng bakal ang ulo nito sa loob ng kanyang hardware store. Unang naiulat na may nawawala na 2 katao, pero noong Sabado, natagpuan ang kanilang bangkay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay sa Purok Mabuhay, Barangay Mudan sa naturang bayan. Ayon sa MDRRMO Glan, napag-alamang mag-ina ang nasawi. Samantala, inalam pa ang pagkakakilanlan ng isang bangkay na natagpuan sa bangin sa Barangay Kaltuwad sa bayan ng Glan. Sa Malapatan, Sarangani naman, isang magsasaka ang patay matapos magulungan ng malaking bato habang nasa sakahan nito. Habang nadaganan naman itong sasakyan matapos bumigay ang terrace ng isang bahay sa nasabing bayan. Wala namang naiulat na sugatan sa nangyari. Sa Sarangani, Davao Occidental, kung saan naitala ang epicenter ng lindol, bumigay ang kisami ng classroom na ito sa Mangahaus Elementary School. Sa bayan naman ng Jose Abad Santos, patay ang isang 70 anyos na lalaking pastor matapos tamaan ng malaking bato sa ulo. Kasalukuyan pang nagsasagawa ng assessment ang PDRRMO at LGU. Suspendido naman ang klase at trabaho sa mga paaralan sa probinsya simula ngayong araw hanggang bukas. Chris, namahagi na ng tulong ang DSWD sa mga nilindol sa General Santos City at sa iba't ibang bayan ng Sarangani Province. Dahil nga sa pangyayaring maraming mga residente ang natroma. Ngunit nakahanda naman ang mga trained personnel ng DSWD para sa stress debriefing. Chris. Maraming salamat, Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Personal na binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga apektado ng lindol sa General Santos City at Sarangani Province. Ang detalye sa report ni Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Pagdating ni Vice President Sara Duterte sa General Santos Airport pasado alas 12 ng tanghali kahapon, agad siyang dumiretso sa Glan, Sarangani. Nakiramay siya sa mga pamilyang namatayan sa magnitude 6.8 na lindol noong Biyernes. Unang binisita ni VP Sara ang mag-inang unang naiulat na nawawala at noong Sabado lang natagpo ang natabunan sa loob mismo ng kanilang bahay.
Dinalaw rin niya ang isang negosyanteng namatay matapos tamaan ng bakal sa ulo. Kinumusta rin ni VP Sara ang mga nasaktan sa lindol na dinala sa ospital. Office of the Vice President, nagdala kami ng financial assistance sa mga injured na nandoon sa hospital, admitted sa hospital, and sa family ng mga namatayan. And susunod din yung galing sa Office of the Vice President Satellite Office na mga food relief items para sa ating mga kababayan dito sa Sarangani. Bago tumulak sa airport pa uwi, binisita rin ni VP Sara ang burol ng 3 nasawi sa lindol sa General Santos City. Sa panayam kay VP Sara bilang Education Secretary, nabanggit din niya na nasa mahigit 100 million pesos ang halaga ng pinsala ng pagyanig sa mga paaralan. Nakatakda rin daw na magkaroon ng stress debriefing ang DepEd para sa mga naapektuhang estudyante at mga guro. Kahapon, na-discuss natin ang stress debriefing para sa ating mga personnel and learners. And unahin muna natin ang pag-instruct ng blended learning program. So, pwede munang mag-asynchronous ang ating mga paaralan doon sa mga affected areas. Mula sa GMA Regional TV1 Mindanao, Jess Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May inaasahang panibagong oil price rollback ang mga kumpanya ng langis. Aabot sa 90 centavos ang bawas presyo ng kada litro ng gasolina. Posible namang umabot sa 50 centavos hanggang 80 centavos sa kada litro ng diesel. Habang 50 centavos din hanggang 70 centavos ang tapyas sa kada litro ng kerosene. Ito na ang ikatlong sunod na linggo ng oil price rollback ng mga kumpanya ng langis na inaasahang ipatutupad bukas November 21. Nakiisa sa 3 araw na tigil pasada ang ilang transport groups sa ilang probinsya sa bansa simula ngayong araw. Yan ang tinutukan live ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Denise? Chris, sa panayam natin kahapon sa starter piston, umaasa sila na sa kanilang pagsasagawa ng 3 araw na transport strike ay makakarating sa gobyerno ang kanilang hinaing at ang umunoy epekto ng Public Utility Vehicle Modernization Program sa hanap buhay ng mga traditional jeepney drivers at hindi na matuloy pa ang planong jeepney phase-out. Nasa 200 miyembro ng starter piston sa ilang lugar sa Laguna ang nakiisa sa nationwide transport strike ngayong araw, November 20, bilang pagtutol sa pag-phase out ng mga tradisyonal na jeep sa bansa. Na yung aming 5 taong renewal na prangkisa ay hindi na may babalik dun sa aming mga traditional jeepney. Nakakalungkot ito sa parte namin dahil sa matagal na panahon na kami nagserbisyo, bigla na lamang kaming mawawala ng dahilan lamang sa isang proyekto. Dahil dito sinuspinde ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga lungsod ng Calamba, San Pedro, Binyan at Santa Rosa sa Laguna. Pero tuloy ang online at modular classes sa mga apektadong lugar ng Tigil Pasada. Sa Camarines Sur, tuloy din sa pamamasada ang mga tsuper dahil wala raw silang napagkasundo ang makiisa sa transport strike at wala rin daw koordinasyon sa kanilang grupo at kooperatiba. Bagamat hindi makikiisa sa Tigil Pasada, nagpatupad pa rin ng suspension of classes ang provincial government ng Camarines Sur at local government ng Naga City ngayong araw. Pero sa Albay, ilang transport group ang kumasa sa Tigil Pasada. Dahil dito at sa nararanasang sama ng panahon, nagpalabas na ng suspension of classes ang provincial government ng Albay. Hindi sasali sa 3 araw na nationwide transport strike ang Iloilo City Alliance of Operators and Drivers Transport Cooperative at Western Visayas Transport Cooperative. Kaya inaasahan na marami pa rin ang babiyaheng jeep sa probinsya at lungsod ng Iloilo ngayong araw hanggang sa Miyerkules. Ito'y sa kabila ng pahayag ng No to PUV Phase-Out Coalition na 90% sa mahigit 2,000 traditional jeepney units sa ilalim ng kanilang grupo ang makiisa sa Tigil Pasada ngayong araw. Pero sa Bacolod City, mahigit 1,800 na mga miyembro ng Bacod Incorporated na kaanib ng piston at manibela ay planong makiisa sa Tigil Pasada. 200 miyembro ng Piston Cebu ang nakatakdang sumali sa nationwide transport strike. Pero di tulad ng kanilang mga kasamahan sa Maynila na 3 araw ito gagawin, sa Miyerkules o November 22 lang ang isasagawang Tigil Pasada sa Cebu. Tatapusin lang daw nila ang pagdiriwang ng kapistahan ng Virgen de la Regla sa Lapu-Lapu City sa November 21. Sa Eastern Visayas, wala raw local transport groups na lalahok dito.
Dahil pa rin sa transport strike, modular learning at online classes din muna ang ipatutupad sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Pampanga matapos maglabas ang provincial government ng executive order para kansilahin ang face-to-face classes. Nasasayangan naman ang mga tsuper sa Nueva Ecija sa 3 araw na mawawalang kita kaya hindi rin daw sila makikiisa sa tigil pasada. Batid din daw nilang maraming commuters ang maaapektuhan nito. Chris, dito sa Batangas City, tuloy na tuloy ang biyahe ng mga pampasaherong jeep dahil hindi na sila sumali pa sa tigil pasada. Samantala, nakamonitor naman daw ang LTFRB sa mga transport groups na makikisali sa malawakang transport strike. Paglabag daw kasi ito sa regulasyon at maaaring makansela ang Certificate of Public Convenience ng tsuper na sasama sa tigil pasada. Yan muna ang latest mula dito sa Batangas. Balik sa'yo, Chris. Maraming salamat, Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mula sa mahigit 80 kandidatang nagpasiklaban para sa corona, itinanghal bilang Miss Universe 2023 ang pambato ng Nicaragua na si Shadis Palacios. Siya ang kauna-unang ng pambato ng Nicaragua na nakasungkit ng Miss Universe title. Samantala, definitely slay ang performance ni Michelle D sa pageant kung saan napabilang siya sa top 10 finish. All out sa pagsuporta ang fans kay Michelle na nasa El Salvador. Siyempre, number 1 supporter ang mom niyang si Miss International 1979, Melanie Marquez. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Kabilang sa malaking grupo ng Gun for Hire ang 2 gunman sa pamamaril sa mag-live-in partner na sakay ng bus, ayon sa PNP. Tinutukan yan ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patuloy ang pangangalap ng pulisya ng mga karagdagang impormasyon para mapabilis ang investigasyon sa viral na pamamaril sa loob ng pampasaherong bus. Ayon sa pulisya, posibleng kabilang sa malaking grupo ng Gun for Hire ang 2 gunmen. Posible po na Gun for Hire talaga. Kasi nga yung sa galaw nila, makikita nyo naman doon sa viral video. Yung galaw na parang planadong-planado. Samantala, sa barangay Palo Maria, Bungabo, Nueva Ecija, nakaburo lang lalaking biktima. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang mga kamag-anak. Ngayong araw, i-cremate ang mga labi ng biktima. Sa burol naman ng babaeng biktima, isang video na naglalaman ng huling habilin ang nagpaluha sa mga kapatid ng biktima. Ginawa ko itong video na ito para sabihin na ng aking anak na si Charlito Atilano Jr. ay walang karapatan mag-stay sa bahay ko o kumuha ng mga ani. Sinagot ito ng kampo ng anak. Kasagsagan daw ito ng tampuhan nilang mag-ina. Pero bago ang pamamaril, nagkapatawaran na silang mag-ina. Nalulungkot po kami na person of interest ang aming kliyente habang siya ay nagluluksa sa kamatayan ng kanyang ina. Pero naiintindihan din po namin na ginagawa lamang ng ating kapulisan ang kanilang trabaho. Kahit mariing pinabulaanan ng kampo ng anak ang mga aligasyong ipinupukol sa kanya, hindi pa rin siya tinatanggal bilang person of interest sa kaso. Actually, yun yung motive na tinitingnan nga nila si OP. Ang mahalaga po sana talaga dyan, ma-identify. Makita naman mukha din ng suspect sa scam. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumadsad ang isang pump boat na may lulang 11 dayuhang turista sa bahagi ng karagatan sa Boal-Boal, Cebu. Narito ang report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Paliwanag ng Philippine Coast Guard, ang insidente sa karagatan noong Huwebes ay hindi dahil sa naranasang masamang panahon. Bunsod ng LPA, ayon sa PCG, napasukan ng tubig ang pump boat na sinakyan ng 11 Korean divers matapos itong sumadsad sa mababaw na bahagi ng karagatan. Dahil malapit sa dalampasigan, agad na nailigtas ang lahat ng sakay ng pump boat. We can say na isolated case ito
dahil nangyari naman siya malapit na sa shoreline na merong 11 Korean nationals on board who will be having their diving activity sana. Wala namang naitalang weather-related incident ang PCG sa Central Visayas bunsod ng naranasang masamang panahon. Paalala nila sa publiko, lalo na sa mga mangingisda na pumalaot, iwasan muna ang pumunta sa dagat. Para ma-avoid natin yung mga maritime incidents na unexpected, sabi ko magpa-reprovision na lang muna para at least maski pa paano, papalampasin lang natin yung pagdaan ng ating LPA. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naranasan din ang pagulan sa malaking bahagi ng Eastern Visayas simula noong Biyernes. Ayon sa monitoring ng OCD8, nasa 12 barangay sa Northern at Eastern Samar ang nakaranas ng pagbaha. Kasama sa mga ito ang mga bayan ng Katarman, Babatngon at Lope de Vega. Naranasan rin ang pagbaha sa Borongan City at sa bayan ng Hipapad sa Eastern Samar kung saan may isang mag-anak na ang dinala sa mas ligtas na lugar. Ayon sa MDRRMO, kahapon hindi pa rin madaanan ang lugar papunta sa karatig bayan ng Arteche. Nagpapatuloy ang monitoring ng OCD8 sa iba pang lalawigan na sakop ng Eastern Visayas. Pinatunayan ng mga katutubong Batangan sa Sablayan Occidental, Mindoro na pagdating sa pagmamahalan, walang ilog ang hindi kayang tawirin at ang pag-ibig siyang naging tulay sa pag-iisang dibdib. Ang makapigil hiningang kasalan ng 21 pares ng katutubo ginawa sa tulay ng Sitio Tulaleng, Barangay Pag-asa, ang tinaguriang Bridge of Love. Gawa sa pinagsama-samang yantok, bagin at uway. At hindi gaya ng magagarbong kasalan, tradisyonal na damit ang suot ng mga katutubo. Sinadya pa ng lokal na pamahalaan ang mga magsing irog para maisagawa ang civil wedding. Hindi biro ang tagal ng oras na nilakad para marating ang lugar. Tumayong saksi at ninong at ninang ang ilang piling opisyal ng lokal na pamahalaan. Mas mapapatibay pa ang pagsasama ng mga katutubong Batangan dahil may dokumento na silang hawak na lehitimo na ang kanilang pagsasama at ang pagsasaligal ng pagsasama daan na rin para magkakaroon sila ng benepisyo mula sa pamahalaan. LPU Pirates naibuslo ang twice-to-beat standing matapos talunin ang Arellano Chiefs sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Tunghayan sa report. Naibuslo ng LPU Pirates ang kanilang twice-to-beat standing matapos talunin ang Arellano Chiefs sa Sunday game ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Malaki ang naging papel ng depensa ng LPU para dominahan ang laro 98-86. Sa Game 2, hindi naman pinaporma ng Benil Blazers ang kanilang karibal sa NCAA na Letran Knights nang muling talunin sa kanilang huling pagtatapat sa season. Player of the game si Mark Sanko ng Blazers sa kanilang big win 72-54. Abangan bukas Perpetual Altas kontra San Sebastian Golden Stags at LPU Pirates kontra San Beda Red Lions 1:30 p.m. live sa GTV. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Chris Zuniga nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Isang truck na may kargang mga soft drinks na aksidente sa Zaraga, Iloilo. Makikita sa CCTV footage ang pagliko sa intersection ng nasabing truck na may karga ng nasa 200 cases ng soft drinks hanggang sa nahulog ang mga case ng soft drinks at nagkalat at nabasag ang mga ito sa kalsada. Ayon sa Zaraga Police, naputol ang tubo na ginagawang harang sa mga case ng soft drinks. Dahil biglang lumiko ang truck, napunta sa kaliwang bahagi ng sasakyan ang mga kargang soft drinks nito at nahulog. Umabot sa 52 cases ng soft drinks ang nahulog na tinatayang nasa 24,000 pesos ang halaga. Agad namang natanggal sa kalsada ang mga nabasag na bote. Wala namang naiulat na sugatan sa aksidente. Nasawi ang 2 katao sa disgrasya sa Magsingan, Ilocos Sur
pagkasagasa sa isa sa mga biktima sa pool sa CCTV. Nakatutok si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Patawid na sana sa highway, sakay ng kanyang tricycle, ang 41 anyos na si Henry Agoot Jr. Ilang metro ang layo mula sa kanilang bahay nang mabangga ng bus sa National Highway ng Barangay Barbarit, Magsingal, Ilocos Sur. Sa isang anggulo ng CCTV, makikita kung paano nagulungan ang tricycle at biktima. Pero sabi, nung nakausap ko naman yung driver ng bus, sinabi niya na nagsignal siya na mauuna siya. Pero sabi niya, parang namatay yung ilaw ng tricycle. Tapos nung biglang umilaw yung tricycle, bigla nang nag-left. Lukatam ako na awan diya nga linukatan ma'am, tindya may turod. Dahil lang tricycle ti pagariga mo ma'am, yan tulaga data katawan na. Hanggang malipatan, han ko na. Ay ayateng ka ko na. Matapos ang aksidente, isang rider din ang nasawi. Ang 23 anyos na si Donald Bautista, napauwi na rin sana ng San Juan. Pero nang makita ang nangyaring aksidente, ay umiwas ito at bumalik. Tapos dumiretso naman siya doon sa may gilid ng kalsada kung saan merong yung mga pinaputulan ng kahoy na siya na ring sanhi ng kanyang pagkamatay. Nasakit nga talaga ma'am, mga awatan. Taday ta anak ko na ito ma'am nasingpot. Graduating sa kolehiyo si Bautista, hindi na nagsampa ng kaso ang mga pamilya ng mga biktima at nagkaroon ng pag-uusap ang magkabilang panig ukol sa aksidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, wala na tayong binabantayang low pressure area. Nalusaw na ito nitong weekend. Ayon sa Pag-asa, hanging amihan ang nakakaapekto ngayon sa buong Luzon. Shear line naman ang umiiral sa eastern section ng Visayas, habang mga local thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa. Asahan ngayong umaga ang pag-uulan sa halos buong Visayas at sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Southern Luzon, Northern Mindanao, Barm, Caraga at Davao Region. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang ilang pangpanig ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy, intense hanggang torrential rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Kaya maging alerto tayo mga kapuso. Isang green sea turtle ang na-rescue sa dagat na sakop ng Binisitahan Sur sa bayan ng Magallanes, Sorsogon. May haba itong 84 centimeters at 73 centimeters naman ang lapad. Ayon sa report ng mga otoridad, aksidenteng nakapasok ang pawikan sa tinatawag na bunuan o fish pen sa lugar. Agad namang nakipag-ugnayan sa Municipal Agriculture Office ang dalawang nakakitang mangingisda. Matapos ma-rescue, agad na dinala sa Marine Protected Area ang pawikan at nang matiyak na mabuti naman ang kalagayan nito, muling pinakawalan sa karagatan. Nagpaalala naman ang Municipal Agriculture Office sa publiko na agad na ipaalam sa kanila ang mga ganitong sitwasyon para sa kaukulang aksyon. "35 feet na Christmas tree sa Padre Garcia, Batangas, pinalibutan ng daan-daang parol. Silipin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Mas pinasigla ang gabi sa bayan ng Padre Garcia, Batangas nang pailawan sa harap ng Municipal Hall ang tinatayang 35 talampakang Christmas tree na star ng kanilang Christmas display. Tad-tad ng makukulay na parol ang bumuo sa kanilang centerpiece. Pinagdikit-dikit, pinagbuklod-buklod na tanda raw na nagkakaisang pamilya na siya ring tema ng kanilang Christmas pailaw. May mga pagkain din sa labas kung habol naman ay food trip. Gabi-gabing mapapasyala ng Christmas installation na magtatagal hanggang sa unang linggo ng Enero. Sa Laguna, aliw naman ang hatid ng Christmas paandar sa bayan ng Liliw. Hindi ka feeling blue sa kanilang Blue Christmas. Tad-tad ng nagkikislapang LED lights ang bawat sulok ng Gat Tayau Park. Agaw pansin ang mga giant lantern na nagpapatingkad sa madilim na gabi. Bukas ang Christmas installation sa publiko hanggang sa bagong taon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita
para sa GMA Integrated News. 35 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil si GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.